Ngayong umaga po mga kapatid, gusto ko lamang dalhin sa inyo ang tungkol po sa bagyo. Last Tuesday, October 22, sabi ng balita, pumasok daw po ang Typhoon Christine. Tingnan niyo po, may movement siya, pumasok, at may mata pa yan. May mata pa yan. Kaya parang, pag tinignan ko, parang mayroon nagde-direct sa kanya. At unang tinamaan po ang Bicol, at ako po bilang Bicolano, syempre, hindi rin po ako mapakali. Kasi Bicol daw ang target. At salamat sa Diyos dahil po yung mostly ng ating po churches po doon ay hindi directly hit ng Bagyong Christine. At dumaan po sa Naga City, tapos sa Rinconada area, iligan na po ang baang yung Alpang. So, yun po. At kita natin yung devastation, kita natin yung effect, mga kapatid, sapagkat makikita natin sa Facebook. Nakakalungkot. At hindi pa daw natapos yung bagyo. Dumaan pa po sa Batangas. Akala natin tapos na. Cavite, ang totoo niya, dito daw, malakas din. Sa amin nga, palabas na, malakas pa rin. At sumisipol po. Sumisipol siya. Matinding baha at landslide. Ang latest news, kaninang umaga din ng Christian death toll hits over 40 as damage widens, sabi po ng balita. Hindi pa po masyadong tapos ang accounting po ng damages. Ngayon, pwede tayong magtanong, why does God allow calamities to happen? Kaya bilang pero ano bang mabuting bagay na makikita natin sa mga problemang katulad nito? Lagi ko pong narinig, kahit kung ako po ay baguhan pa lang, that God has a purpose for everything. At ako po'y nag-submit. I submitted myself doon po sa principle na gano'n, sapagkat habang binabasa ko ang Biblia, nakikita ko po ang mga illustrations and stories found in the Bible. So for today's message, nais ko pong dahil sa inyo ang mensahe about the purpose of storms in life. Hallelujah! Sa Biblia po, yung storms often symbolize various spiritual, emotional, and physical trials. Pag sinabing, dumaan ka sa bagyo, ibig sabihin, dumaan ka sa pagsubok. Parang ganun kaagad ang picture po pag sinabi natin bagyo. And not only that, nakita ko rin sa Bible that storms represent God's power and judgment. At sa Biblia, hinanap ko po ang mga notable accounts of storms. Sabi ko, ano ba yung mga nangyaring mga bagyo o baha, hangin, tubig sa Biblia? At nakita ko may mga kahulugan. At may nakita ko mga purpose. Hallelujah! So, ano po ang mga storms na makikita natin sa Biblia na naranasan ng tao? Number 1, the Great Flood. The Great Flood. Ito po ay makikita natin sa unang book pa lamang. At ang tawag po dyan is the huge. Dilubyo, ang sabi dyan. Yan ay makikita sa Genesis chapter 6 verse 9 that God sends a flood to cleanse the earth because of wickedness. So please listen carefully. Sapagkat napakaganda po mga kapatid na maintindihan natin ito para umangat po ang level ng ating pagkaunawa sa lahat na aspekto ng ating buhay. That time, Noah preached, amen, about the judgment of God. Hindi po, basta na lang dumating po na. Nangaral po si Noah. And Noah reminded the people, repent, live in righteousness.
But the people disregarded the Word of God. Sabi ng Bible, may purpose ang Lord sa nangyaring dilubyo sa panahon ni Noah. Ano yun, pastor? Storms poses judgment and mercy. Kung walang pag-uukom po, hindi makikita ng tao ang katwiran ng Diyos. Masakit man. Pero hindi po pwede, mga kapatid, na ang mundo ay mamuhay sa kasalanan, sa korupsyon. God sent the flood as a response to the widespread wickedness and corruption of humanity. Ang totoo po niyan, the Bible describes how the earth was filled with violence and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Hallelujah! Gusto ko pong ma-highlight yung word na all the time. Parang ang mga tao po sa panahon yan, wala nang iniisip kundi ang kasamaan. So ano ang gagawin ng Diyos na matuwid? Hallelujah! Hindi pa po ito, part pa lang ito ng buong mundo. Pilipinas pa lamang po ito, pero makikita natin, may mga isolated na rin po mga ganitong sitwasyon. May mga wars po na nangyari rin sa ibang bansa, hindi rin natitigil mga kapatid. Sa Israel, Iran, Lebanon, mga kapatid. Ito po mga storms po ito. Pagpapaalala ito ng Diyos. Pagpapaalala ito ng Diyos sa lahat po sa atin. Nakala niyo po ba? Hallelujah! Kaya noon pa man, mga kapatid, nakita ko na ang bagsik po ng tubig. Baha, mga kapatid. Hallelujah! Kung nakikita po natin, ang sabi ng Bible, for 40 days and 40 nights, 1 week lang umulan po sa atin, makikita nyo na po ang maglubog. Hallelujah! Diba? Pero hindi pa halos yan sobra, pero yun, 40 days and 40 nights, and the Bible said na buksan ang lahat ng pintuan ng tubig sa langit at sa lupa. Nagsalubong po yan. Grabe po mga kapatid. Again, mapapansin natin, even in the book of Proverbs 10:25, King Solomon said, when the storms of life come, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever. Look at the words of King Solomon. Sa Tagalog, tinatangay ng masamang panahon ang taong masasama. Ngunit ang matuwid ay gusayang di magiging. So, storms poses judgment and mercy. Ibig bang sabihin, Pastor, yung mga nangyayari, masasama sila. I'm not saying that. But this is a great reminder for all of us. That in the time, sa panahon ni Noah, talagang napigilan ang paglaganap ng kasamaan. Right? Napigilan. At ang natira ay si Noah na itinuturing na matuwid at na mayroong takot sa Diyos. So, this is true. Hallelujah. Pastor, ano pa po ang istorya ng bagyo? Another is the storm in the book of John. This is personal. Sino pa nakakaalam ng story ng John? Amen? Hallelujah. In Jonah chapter 1, God sends a powerful storm while Jonah flees from his mission. Kasi nag-disobey siya . Hindi lang siya ang naapektuhan, kundi po ang lahat ng nakasakay sa barko ay nakaranas ng kahirapan at pagsubok. Kung ikaw ay mananampalataya sa iyong pagsuway, maaaring hindi ka lang ang maapektuhan, kundi maging ang pamilya mo, maging ang mga kasamahan mo. This is the message ng Jonah. Sabi ng Diyos kay Jonah, biyahin Nineveh ka, hindi ka dapat pumunta ng Tarsis. Di po ba? And so this story highlights the power of repentance. And of course, we must also know that this is also the message of the consequences of ignoring divine calling. Dapat po, kita natin kung bakit ka tinawag ng Diyos. Huwag kayong pumunta pa sa ibang direksyon.
Everybody say amen. Huwag ka na. Huwag na. Dahil may purpose ang Lord kung bakit ka tinawag. Di po ba? Maliwanag. Gusto ng Lord na sumunod si Jonah. Dahil kailangan mga kapatid doon sa Nineveh, Syrian people po yun, nakalaban ng Israel, na mag-repent sila. This is about mission. This is about salvation. Pero medyo matigas ang ulo po nito ni Jonah. So itong storm na ito sa buhay ni Jonah ay nagbibigay po ng mensahe tungkol sa pagsisisi. Hallelujah. Nakita ko po ang kahalagahan, mga kapatid, ng bagyo. Storms bring us to repentance. Dinala kasi si Jonah ng kanyang hindi pagsunod doon po sa bagyo. Natutulog siya. Matindi ang bagyo. Kaya, ang bagyo din po dumarating sa buhay po natin pala, base dito sa Bible, hindi ito opinion, kung ang tao po ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. Maliwanag na sabi ng Panginoon, pumunta ka ng Nineveh, mangaral ka, dahil gusto ko magsisi ang tao sa kanilang kasalanan. Pero ayaw ni Jonah. Kaya nga po, kung titignan natin, ang binayo po yung barko na sinasakyan. Sana nakukuha niyo ang mensahe. May shaking na nangyayari sa atin kung tayo lumalayo sa Panginoon. Nung siya po ay itapon, alam niyo naman yung story, siya po ay hinuli ng isda. He was being swallowed by a great fish. Salamat na lamang sa biyaya ng Diyos. And you know, sa loob ng tiyan, ng isda, Jonah prayed, nanalangin po siya, expressing his repentance. Hallelujah. Everybody say amen. Inacknowledge ni Jonah yung kabutihan ng Diyos. That's the purpose of storm. Kaya nga mga kapatid, kinote ko, mga kapatid, yung Jonah chapter 2 verse 7, sabi dyan, nang maramdaman kong malalagot ng aking hininga. Bakit malalagot na? Kasi nasa loob siya ng tiyan eh. Alam po ninyo, pag matindi ang problema natin, parang minsan ayaw mo nang mabuhay eh. Parang ayaw mo nang sikatan ka pa ng araw. Bukas. May ganun po effect ang storms. Pero, look at the message of the storm to Jonah's life. Sabi ng Bible, nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo na, ano pala natin? Everybody say amen. And what he did was to pray. Sabi niya, ako'y nanalangin. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako'y nanalangin. Hallelujah. At sabi ng Bible, yes, Brother Dave, at yung banal, mga kapatid, na presensya ng Panginoon ay naranasan ni Jonah sa kanyang buhay. Kaya kung makikita natin, mga kapatid, very clear that storms can be a wake-up call to turn back to God. Kasi kung hindi siya binagyo po doon, sa tingin ko naman, okay lang sa kanyang buhay. May mga Kristiyanong gano'n eh. Pag hindi po siya, mga kapatid, tinuturuan ng Diyos, para sa kanya, okay lang ang kanyang pagsuway. Okay lang ang pagtigil niya sa paglilingkod. Hindi niyo po ba alam na kung tayo ay pinapalo ng Panginoon, yan po ay pagmamahal ng Diyos sa atin dahil ayaw ng Diyos na mapahiwalay po tayo sa Kanya dahil gusto ng ating Panginoon na magmana tayong lahat ng buhay na wala hanggan na pinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kaya ganun po mga kapatid, kabuti po ang ating Diyos na buhay.
Ayaw ng ating Panginoon na tayo po magkaroon ng sarili nating direksyon sa ating buhay. Kaya sabi ko nga, this is a wake-up call. Hindi lang kay Jonah, kundi sa bawat isa po sa atin, na kung minsan nawawala na po sa atin ang ating pong pagmamahal sa ating Diyos, nawawala na ang pagsunod sa ating Panginoon, parang gusto na natin na tayo na ang masunod sa ating buhay. Kaya nga po, ang laking pasalamat ko doon sa tema ng anniversary ng Batangas Church. Arise and go to Jesus. Sapagkat ganito rin ang nangyari doon sa prodigal son. Di po ba? Nung makuha niya na yung pera, siyempre pera yun eh. Nagpakasasa siya. Masaya nga naman. Pero anong klaseng kasiyahan yan? Kalooban ba yan ng Diyos? Sa tingin nyo ba, ang kasiyahan na yan ay eternal? Sa mundo, temporary lang ang lahat ng bagay. And the Bible said, nung siya po ay nandun na po sa sitwasyon na dating anak ng hari na pinagsisilbihan, nakita niya na ang kanyang sarili na nagpapakain ng baboy. So, the Bible said, hindi po siya ang may-ari siya na yung trabahador. And the Bible said, when he came to his senses, na mapag-isip-isip niya, parehas ni Jonah. Naramdaman niya, delikado ako. Sabi niya. Naisip ko ang Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Amen. Everybody say amen. Ilan po sa buhay po natin kapag nabibigatan po tayo, di po ba? Parang, as a person created by God, instinctive, naaalala mo na may Diyos. Kaya nga ang taong matigas ang puso, delikado. Delikado po talaga. So, yan yung story ni John. I hope nakuha niyo po yung purpose ng Panginoon. This is about repentance. Amen. Pastor, ano pa po? Another story is when Jesus stops the storm. Nalala niyo pong story na ito? Hallelujah! In the book of Matthew 8:24-26, makikita po natin dyan, in chapter 8, na ang Panginoon kasama niya ang kanyang mga alagad. Sipin nyo, nandoon na ang Panginoon, dumating pa rin ang bagyo. Oh! You see? Kaya, hindi po pwede mga kapatid na sisihin natin ang mga pangyayari sa buong mundo na ito. Because definitely, may purpose. Sovereign ang Lord. Pag sabi natin sovereign, He controls everything. When we speak about God's sovereignty, it speaks of God's control. Siyempre, mayroon po talagang nasasakripisyo. Ano po ang pag-release, mga kapatid, ng kalooban ng ating Panginoon? So, tingnan po natin, mga kapatid, na mismo ang Panginoon ay nandoon sa kanyang mga alagad, and suddenly, sabi ng Bible, violent storm came. Yun po ang ibig sabihin po nitong pinag-aaralan natin. Kahit ang Diyos ay nasa atin, ang storms, dumarating pa sa kahit Christian. Amen? Kaya huwag na huwag yung masyadong tatanungin ang Diyos at sisisi. Kasi may purpose ang Panginoon. But the good news is this. Everybody say amen. Nung humahampas na po yung napakalakas na hangin, ang matindi po kasi, pag malakas ang hangin, hindi niyo po napapansin, kasama po ang pag-angat ng tubig. At ang paglaki ng alon. Yun ang matindi. Nabanggit ni Sister Mean, nung nung time rin ni Peter, o nga naman, kung ako si Pedro, pag tinignan ko yung mataas na alon at hangin, instinct
nasa isang taong hindi kayang lumakad sa tubig, makikita natin ang ating kahinaan. But, nang makita ng Panginoon na alinlangan ang mga alagad, actually, He rebuked the disciples sapagkat may purpose doon ang buhay. Amen. At sabi ng Bible, Jesus calms the violent storm. Everybody say, Amen. Pero, nilagay ko po dito yung konting text tungkol po dyan. Okay? Dito na lamang kung ayaw yung buksan ng yung Bible. Sabi po dyan sa Tagalog, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Parang si Jonah rin natutulog din, ano? Pero iba mo. Biglang bumugso. Yung word kasi na suddenly. May mga bagay po talaga na hindi mo expect. Suddenly, isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Hindi ito simpleng alon. Ito po ay big waves. Violent po ang sabi ng translation sa English. Galit. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas niyo kami. Yun po yung una kaagad na gusto ng tao. At ang pangalawa, yung fear, mamamatay kami. Sabi nga ng pelikula, patay ka. Hindi mo po pwedeng maghirap mo na bago mamatay. Mamamatay agad, sabi niya. Sabi nila. Ngunit sinabi sa kanila, bakit kayo natatakot? Yun po yung kaninang Sunday School ni Sister Menon. Ito po yung para sa akin message ng Lord. As a Christian, dapat hindi po kaagad tayo natatakot dahil kung nasa atin ang Diyos, hindi niya tayo papabayaan. Sabi ng Bible, sinabi pa ni Jesus, napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Yung word na napakaliit. Pero sabi ko nga, the fact na kasama na nila ang Panginoon, mayroon pang gano'n. Totoo po nga kapatid. Kasi as a pastor, dahil ko po nakikita ng talagang mga mananampalataya na talagang hindi ako Diyos, pero yung manifestasyon ng kanilang pag-ibig ko, parang sabi ko rin, bakit hindi ito lumalag ko? Bakit? Di ba? Kaya makikita po natin dito sa purpose ng Lord ay i-measure po natin din ang ating faith sa ating Panginoon. Sa lahat ng aspekto ng ating paglilingkod. Because yung word na napakaliit, this is measurement. Do you agree with me? Pag sinabing malaki at maliit, somehow, nami-measure din po natin yan. Kaya ito po yung honest evaluation ng isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa buhay po natin. Pero huwag po tayo magtampo. Dahil ang Diyos po, minsan, kung tayo po ay pinapadaan sa wilderness, pinagsasabihan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga advice ng mga workers, huwag tayong sumama ang loob. Dahil ang kasunod ng advice ng Panginoon ay ang kanyang pagawa. Amen. Pag nagsalita ang Lord, ang kasunod po yan ay ang kanyang action. And the Bible said, bumangon siya. Rakpakan natin ng Panginoon. Pinatigil na namin ang mga alon at praise the Lord. Bubuti ang Panginoon. Okay? Kaya, naisip ko mga kapatid, kahit nananalangin tayo na, Lord, sana si Christine ay wag nang manatili ng matagal. Yan panalangin. Subalit, Panginoon, ikaw pa rin ang nakakaalam nila. Di ba? Parang ganyan ang ating mga prayers, mga kapatid. Now, nakita ko po doon na kayang utusan ng Diyos even the storms. Amen? Kaya pala may mata. Kaya pala may direction. Okay? So, this event emphasizes Jesus' divine authority and the importance
of faith during stormy times. Sa mga oras na medyo stormy, hindi maganda po ang buhay natin, tandaan natin na pagkasama natin ang Panginoon, may lesson siya na gustong ituro at pagkatapos niyan, may gagawin siya sa buhay. Palapakan natin ang Lord. Everybody say Amen. Sa malakas palakpak po ba sa Panginoon? Sa lahat po ng nangyayari na. Pagpalain po tayo lahat ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. So, storms reveal God's power and presence. Because God's authority covers all situations. Lahat po yan, including storms. Lahat yan, pag Diyos siya ng lahat. Ang ganda ng awit, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Pag inaawit po, yun napapagawa ako. O nga naman. Pag mayroon pong bagyo, mas nagiging pong maganda ang perspective natin sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat mas nakikita natin ang kanyang katapatan. Amen. Alam po ninyo na appreciate natin ang magandang panahon pag nakakaranas tayo ng masama. Ito lang bagyo, pag sumikat ang araw, ibang-iba ang ating reaction. Parang may yung pag-asa. Na-appreciate po natin ang simpleng ulam pag wala-wala. Kaya sa mga panahon ito, wag na muna ng-post ng Starbucks. Di ba? Totoo po yan. Na-appreciate po natin mga kapatid ang mga bagay na kahit maliliit lang na biyaya pag ang mga panahon ay masama. Yes. Kaya mga kapatid, yung Israel, nung pinadaan ng Diyos sa wilderness, hindi po pwedeng hindi nila ma-appreciate ang manna from heaven. Hindi nila pwedeng ma-appreciate ang pillar of clouds by day and by night. Hindi pwedeng hindi nila ma-appreciate ang water from the rock. Kaya yung ating po mga testimonies sa buhay, kung paano tayo tinulungan ng Diyos, kung paano tayo niligtas ng Panginoon, kung paano tayo pinagaling ng Panginoon, kung paano tayo pinuhog ng Diyos, yan po ay nagpapakilala ng dakilang biyaya ng Diyos sa atin. That is the power and that is the presence of our great God and Savior, Jesus Christ. Another purpose is that storms refine our faith. That is why in the book of Matthew 8:26, Jesus replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Nakikita ng Diyos na may dapat pang ayusin ang kanyang mga alagad bagamat kasama-sama niya ng gumagawa para sa kingdom ng Panginoon. Katulad din sa atin, mga kapatid, minsan nawawala pa rin ang ating pag-asa kahit sa mga maliliit na problema. Naway mo nawang mangyari. Marami pa rin mga Kristiyano natatakot lagi dahil na sa mga panahon ganito. Well, hindi ko hawak ang buhay po ninyo, pero this is the message of God about the storms in life. Gusto ng Lord magpakatatag na. Sapagkat may nire-refine, may pinu-purify ang Panginoon sa natin. At ano yun? Faith. Faith. Pananampalataya. Hallelujah. Kaya ang storms are opportunities for growth. Opportunities for transformation. Kaya nga tayo pinapadaan ng Panginoon sa ganitong mga sitwasyon para ma-evaluate natin kung nasaan tayo sa ating paglilingkod. Kaya nga, mas lalo kong na-appreciate ang faith ni Job nang siya po ay hindi bumitaw sa paglilingkod sa Diyos kahit dumaan sa sobrang bagyo ng buhay. Amen? Mas lalong kuminang ang kanyang pananampalataya. Everybody say amen. At ang last na storm, sino makakawala?
about Paul. Yes. Yung shipwreck, na kung paano mga kapatid nasira ang barko nilang sinasakyan, alam niyo yan, at siguro sa lahat ng nanonood sa ating pong FB9, sa online Bible study, Paul experienced shipwreck because of super typhoon. In other translation, hurricane. Malakas po talaga. Ay matatagpuan po yan sa Acts chapter 27. The Bible said, na na-experience ni Paul ang severe storm while being transported as a prisoner to Rome. Mga kapatid, bakit siya na-transport? Bakit siya nadalhin sa Rome? Unang-una, kalooban po yun ng Diyos. Hallelujah! Kahit wala siyang kasalanan, pero gusto niyang patunayan na wala siyang kasalanan. Mga kapatid, pero sa kabila ng mga problema po na ito, hindi po siya pinabayaan ng ating Panginoon. At ang totoo niya, during that time in Acts chapter 27, doon po sa kanilang pag-travel sa isang barko na kasama ang mga prisoners na iba pa mga kapatid na totoong mga may kasalanan. Sabi ng Lord, ano ang purpose mo? Bakit kinakailangan pa maranasan ito ni Pablo? Sapagkat kahit po doon sa barko mga kapatid, may purpose ang Lord kay Pablo at sa lahat ng kanyang mga kasama. Dito ko nakita mga kapatid na masyadong na-expose ang pananampalataya ni Pablo na nagsilbing kalakasan po sa lahat ng mga prisoners po that time. I hope you get what I mean. Yung mga prisoners, mga kapatid, noong time na halos mawasak na ang barko, sabi ng Bible na wala na ng pag-asa at parang akala nila mamamatay na sila. Pero sabi ng Apostle Pablo, sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, walang mamamatay sa inyo. Look at the faith of Apostle Paul. Hallelujah! Kaya sabi ng Bible, kahit nawasak ang barko, pero lahat sila naligtas. Hallelujah! So dito, Pastor, ano po ang nakikita nating purpose dito? Nakita ko dito mga kapatid yung protection ng Panginoon dahil sa unwavering faith ni Apostle Paul. Hallelujah! So, here is another purpose of storm. Storms test our faith and produce perseverance. Yung storm kasi, pag tinignan po natin, katulad ng pangyayari kay Paul, parang wala kang magagawa dito kundi to rely on God's strength, on God's power, rather than your own. Yun eh. Dumarating po sa buhay natin, alam mo, walang-wala ka na. Huwag ka nang magmalaki, huwag ka nang magmayabang, dahil talagang may panahon sa buhay natin na wala kang magagawa. Wala akong magagawa ng tanging Diyos lamang. Kung may kakainin. Meron po talagang ganon sa buhay po ng tao. Anong magagawa nila Apostle Pablo, mga kapatid, na nasa gitna sila ng dagat? But you know, because of Paul's faith, glory to the living God. Mas nahayag po, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos. At ang nakita ko doon, yung perseverance under trial is rewarded with eternal blessings. James 1:12, babasahin ko po, mga kapatid. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. May reward po pala, mga kapatid. Kaya huwag po tayong masyadong mawala ng pag-asa pag tayo po ay tinatamaan ng bagyo sa buhay. Everybody say Amen. Another purpose is storms prepare us for greater things. Everybody say Amen. Hallelujah. Yung storm po mga kapatid, katulad ng ating church, may mga pinagdaraanan, pero po may purpose ang Lord dyan. Sa unahan, mga minamahal, sa ministry natin, sa mga workers. Nakikita po natin na talagang may purpose ang Lord for greater purposes. Kaya nga, magpatuloy tayo, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, dahil yung mga trials na dumarating po sa ating buhay, nagsisilbing testimony po natin yan. Kaya po, sa ministry ng kabataan ko po, ang dami kong experiences sa Lord na nagsisilbing anchor ng aking paglilingkod sa Diyos.
Because yung trials po noon, nung kabataan pa ako naglilingkod sa Diyos, ang nagpatatag ng pananampalataya ko. Kaya mga kapatid, ang Romans 8:28, very true talaga ito. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Sa lahat na nagmamahal sa Diyos, say Amen. Who have been called according to His purpose. So, may purpose talaga. Everybody say Amen. So, may purpose ang ating Panginoon sa lahat daw ng bagay. Now, mga kapatid, nakita natin sa Biblia na talagang ginagamit ng Diyos ang bagyo, baha, ulan, ayon sa kanyang kalooban. God has a purpose for everything. Hallelujah. Number 1 is the great flood. Amen? Napakaliwanag po mga kapatid. Hallelujah. Next is the storm in the life of Job. Makita natin yung storm, kahit storm po yan, yung time ni Jesus sumunod sa kanya. At yung storm na bumasak sa ship ni Paul at sa kanyang mga kasama. Itong mga istorya po na ito, mga kapatid, ay nagpapakita ng spiritual at emotional trials. Pero nagtuturo sa atin ng great lessons about faith, about resilience, about divine intervention. Kaya mga kapatid, huwag negative agad. Sa oras na dumating ang problema, you pray to God na ipakita sa iyo ang purpose ng Lord kung bakit may pagsubok ka sa buhay. So the purposes of storm in life is repentance, spiritual growth, revelation of God's power, refinement of faith, and preparation for greater things. And in my conclusion, mga kapatid, while storms are challenging, they can also be transformative. Totoo po. Leading to spiritual growth, deeper faith, and a closer relationship with God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sa malakasan ko lang ako, sa ating blessing po. Magandang umaga po. Sana nagkaroon po kayo ng karagdagang kaalaman kung ano ang purpose ng Lord sa bagyo ng buhay. Tumayo na tayo lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo. O dakilang Diyos, napapasalamat po kami, Panginoon, sa iyo pong kabutihan sa aming buhay. Salamat po, God, sa lahat ng mga pinapahintulot po, Panginoon, ng mga problema at suliranin sa aming buhay. Napapasalamat din po kami, Panginoon, sa pagtugon mo sa lahat po ng aming mga manalangin. Hallelujah. Sa kagalingan ng mayroong karamdaman, special mention, Panginoon, sa aming tatay niyan. Salamat, O God, sa kalakasan na patuloy mong ililipin po sa Kanya, Panginoon. At ganoon din, O God, sa kalakasan espiritual ng mga kapatiran na minsan naghihina, Panginoon. Lord, dinadala rin namin, O God, ang aming Panginoong na donation drive, Panginoon, para sa mga naapektuhan ng bagyo. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala. Ganoon din, Lord, ang iyong kalooban, Panginoon, sa darating namin convention sa aming meeting, idinudulog din namin sa iyo, Panginoon. Lord, kay Pastor Ronnie, na nagbiyahe, Panginoon, papunta ng Bicol, ingatan mo po siya, huwag mo po siyang pabayaan. At nawa, Panginoon, makita niya, O God, hallelujah, ang iyo pa rin patuloy na biyaya sa kanyang buhay. Salamat po, God, sa iyong kabulihan sa buhay ng bawat isa. At ganoon din, dinadala ka rin namin, O God, ang anniversary ni Pastor Tiggs and Sister Roseby na bilang iyong mga manggagawa, pagpalain mo, Diyos, ang kanilang buhay, maging ang kanilang mga anak. Purihin ka, Panginoon, at sa lahat ng nanood ngayon, O God, sa aming pananambahan po ito sa pangangaral ng mga salita. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga anak at ang lahat na patuloy na naganapis na matuto ng iyong mga salita. Sa lahat, O God, na narito sa church, bless each and every one of us. Lord Jesus, to you alone, we give back all the glory, honor, and praise.
In Jesus' name. Amen. God bless us all, mga kapatid. Hallelujah.